Lu Cheng, salamat sa pagsundo mo sa akin mula sa ospital. Ngayon, salamat sa'yo. Kung may kailangan ka man na matutulungan kita, sabihin mo lang. Talaga. May inaalala ako ngayon. Pwede mo ba akong tulungan? Kung ano man ang kaya kong gawin, talagang tutulong ako. Pupunta ako sa isang piging sa Makalawa. Alam mo, kakabalik ko lang mula sa ibang bansa. Wala akong mahanap na date. Gusto mo bang sumama sa akin? Piging? Tinulungan niya ako ng sobra. Hindi ko kayang panoorin siyang nahihirapan. Sige, sasama ako sa'yo. Shinjo, kinuha mo ang insurance money ng mga magulang ko. Ibalik mo. Tingnan mo nga, bakit ka galit na galit? Sa ilang araw, kapag kumalma na si nanay, ibabalik ko sa iyo, kung tutuusin. Hindi ko na kailangan niyang pera. Bibigyan lang kita ng 3 araw. Kung hindi, tatawag ako ng pulis at idedemanda kita. Hoy, galit ka pa ba? Sa totoo lang, hindi naman kailangan maghiwalay. Nakabit na ako sa panganay na si Miss Wu. Ngayon ako na ang direktor ng Wu Corporation. Basta't papasayahin mo ako, bibigyan pa kita ng konti. Siguro, kaya ko. Bitawan mo ako. Aray, aray, aray. Naiwan mo ang phone mo. Ah, salamat. Nice Lin Zhao. Ilang araw pa lang tayong hiwalay, may pretty boy ka na agad. Bantayan mo ang sinasabi mo. Tapos na tayo. At saka, kaibigan ko siya. Friend, edi hindi siya makakapaghiwalay sa atin. Hindi mo ba narinig? Tinatanggihan ka niya. Wala kang pakialam, sasabihin ko sa'yo, isang pretty boy na tulad mo, lalaruin ka lang niya ng 2 araw, tapos iiwan ka na. So, kay Jiao Jiao, bawat minuto, bawat segundo, pinararangalan ako. Pero, para sa tulad mo, mayaman ka man o mahirap, hinding-hindi ka niya gugustuhin. Ikaw, Gu Xingzhou, kunin mo ang gamit mo at umalis ka na. Lin Zhao. Akala mo ba special ka? Hindi ba? Hintayin mo, direktor na ako ngayon. Mayaman na ako. Marami akong paraan para mapaluhod ka at magmakaawa. Ako. Una, pumasok ka at umupo. Dapat, wala na siya ngayon. May sakit ka pa. Magpahinga ka. Huwag mo akong intindihin. Si. Si Lu Cheng ba yun mula high school? Naalala mo siya? Hindi ko akalaing nakatira siya sa tabi mismo. Talaga? Ang koinsidente naman. Nagluto ako para sa'yo ng magang at simpleng pagkain. Tandaan mong kumain paggising mo. 4 na ulam, 1 sopas. Medyo simple lang. 4 na ulam, 1 sopas? Jiao Jiao, sabi mo nakatira si Lu Cheng sa tabi. Parang sa pakiramdam ko magkasama kayo. Imposible. Hindi ako makapaniwala na yung nakakahiyang moment nakita niya lahat. Sa tingin ko, siguradong bumalik siya para sa'yo. Noong high school, halata namang gusto ka niya. Bakit hindi niyo subukan? May gusto ka rin naman sa kanya. Perfect para mag-reconnect. Nakaraan na yun. Ang tagal na ng mga taon. At saka, hindi na ako yung dati kong pagkatao. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Kailangan ko nang umalis. Bye. Oy, oy! Medyo masarap. Miss Lin, ito ang package mula kay Mr. Lu. Pakitingnan po. Oh, salamat.
Sa mata ko, hindi ka lang basta gentle at docile na white swan. Isa kang black swan, na hindi kailanman yumuyuko kahit sa putik. Kahit gaano pa katagal ang lumipas. Ikaw pa rin ang ikaw. Lin Zhao. Lin Zhao. Salamat sa pagluto mo para sa akin. At sa pagbibigay mo ng napakagandang damit. Nitong nakaraang 2 araw. Ang naririnig ko lang sa iyo ay, salamat. Bakit? Pagkatapos ng ilang taon, naging formal ka na? Seryoso ako. Mabuti kang tao, talaga. Hindi. Ang galing mo. Kaya karapat-dapat kang tratuhin ng mabuti ng mundo. Sa totoo lang, hindi ako kasing galing ng akala mo. Magpahinga ka. Hindi pa fully recovered ang katawan mo. Magpahinga ka rin. MM. Luchen. Baka gusto niya talaga ako. Oh. Malamang nagpapakabait lang siya. Matagal na tayong di nagkita. Hindi ba si Lu Cheng, kagagaling lang sa Wall Street? Narinig ko. Nung dumating siya, nagkagulo ang business world sa capital. Lahat gusto siyang makilala. Pero mas mahirap pa sa umakyat sa langit. Top-level trader siya. Kung pumayag siya, kaya niyang gawing ginto ang bato. Ang babaeng katabi niya, sino kaya siya sa mayayamang pamilya? Ang swerte niya. Oo nga. Sinabi ko sa iyo, bagay na bagay sa iyo ang damit na ito. Zhao Zhao. Ang ganda mo talaga ngayon. Salamat. Pupunta ako para bumati sa kanila. Hihintayin kita dito. Sige. Hoy, ang outfit na ito, malamang mahal ang upa no. Grabe ka naman maghanap ng sugar daddy, di ba? Hoy, huwag kang umalis. Matapos tayong maghiwalay, hirap ka na, no? Nagbihis ka ng ganyan para makapasok ng party. Sabihin mo pa, balak mong, ibenta mo ang sarili mo sa magkano? Gushing so bantayan mo ang bibig mo. Hayop ka talaga. Kahit para sa anak natin. Hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Joe, sino ang babaeng ito? Paano siya nangahas na hawakan ang magiging manugang ng pamilyang Wu? Sino pa ba? Ilang araw lang ang nakaraan. Yung nag-cheat kay Joe, syempre. Ang ex-girlfriend niya. Nag-cheat? Gushing Zo, ang kaya mo lang ay isang kasuklam-suklam na pagpapasisi. Nakakadiri ito. Walang hiya. Mali ba ako? Puta ka, at ang kapal mo, para sabihing nakakadiri ako. Sabihin mo na, magkano per night? Ngayon, mag-aatubili akong kukunin kita para sa gabi. Gushing Joe, hindi ka ex-con ka. Zhao Zhao. Lakas ng loob mong saktan ako? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Lakas ng loob mong mangapi, masasaktan ka. Humpeha. Ikaw na naman. Seryoso ka bang magiging simp para sa gold digger na ito? Simp, ha? Lucheng, huwag mo akong idamay sa gulo. Ihatid mo ako. Okay. Tara na. Lin Zhao, sinasabi ko sa'yo. Sa mundong ito, wala pang nangahas na iwan ako. Hintayin mo lang. Uuwi na ako.
Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Hindi kita naalagaan ngayon. Hindi mo kasalanan. Ako ang nagdala sa'yo ng gulo. Jiao Jiao, pakakasalan mo ba ako? Kung gusto mo talagang alisin ang gago na yan, pwede mong isipin. Pakasalan ako. Pero ang tulad ko ay hindi karapat-dapat. Huwag kang ma-pressure. Pinipilit din ako ng mga magulang ko. Kailangan kong maghanap ng tao pansamantala para mapasaya sila. Pwede nating subukan. Lucheng, sa mga nakaraang taon, malaki na ang pinagbago ko. Naging selfish ako, sensitive at calculating. Pero iba ka naman. Palagi kang outstanding. Siguradong makakahanap ka ng mas better. Jiao Jiao, kailangan mong maniwala sa sarili mo at sa akin. Maging matapang ka ulit. Okay. Baka kaya ko talaga maging matapang ulit. Sige, pangako. Natutuwa ako na pumayag ka. Kukunin natin ang marriage license bukas. Jiao Jiao. Ngayon, hindi na kita bibitawan. Nagpakasal na talaga ako kay Lucheng. Parang panaginip. Jiao Jiao. Sa wakas, asawa na kita. Sige, kayong dalawa, tingin sa camera. Lumapit kayo, ngumiti para sa marriage certificate. Okay. Mrs. Luo, picture din tayo. Umhum. Tara na. Uuwi na tayo. Isuot mo. Bakit may pambabaing tsinelas? Binili ko para sa'yo. Hindi, kaya ko na to. Bagay na bagay. Mabuti. Mula ngayon, ito na ang bahay natin. Magkatabi lang tayo nakatira, pero hindi ko akalaing ganito kalaki ang bahay mo kumpara sa akin. Mukhang mahal na mahal mo talaga ang high school days mo. Nilagay mo pa ang graduation photo sa gitna mismo. Mahal ko talaga. Gusto talaga kita. Uy, naalala ko lang, noong high school, oh. Okay lang ba? Oh, naalala ko lang, may luggage pa akong kailangan i-unpack. Pupunta na ako para gawin iyon. Salamat. Ang cute. Gagawin ba niya ang peking ito na maging totoo? Tatay, nanay ngayon. Sa wakas may sarili na akong bahay. Si Lucheng ay talagang napakabuting tao, tulad ng sinabi ni nanay. Mula ngayon. Iniisip ko kung anong klaseng tao ang karapat-dapat sa anak ko. Ang ating Jojo mula ngayon ay kailangang makahanap ng taong likas na mabuti. Ano ang ibig sabihin ng likas na mabuti? Ibig sabihin, kung mahal ka man niya o hindi, tatratuhan ka niya ng mabuti. Hindi dahil gusto ka niya, kaya kanya tinatrito ng mabuti. Kundi dahil likas siyang mabait at responsable. Ang ganitong tao
ay karapat-dapat mong ipagkatiwala ang buhay mo. Sa kasama ang palad. Hindi mo ito nakikita. Pero wag ka mag-alala. Siguradong magiging masaya ako. Uuwi na tayo. Hum. Luchen. Naisip ko sa guest room muna ako matutulog. Okay lang ba? Oh. Gabi ng kasal? Gusto na ng asawa ko na ako'y matulog mag-isa. Hindi. Basta. Sa tingin ko, medyo mabilis ito. Kailangan ko ng kaunting oras para mag-adjust. Sige, bibigyan kita ng oras. Magsimula tayo sa dating okay. Ikaw na sa master bedroom, ako sa guest room. Good night. Ciao ciao. Good night. Sabi niya, gusto niya akong ligawan muna. Gusto ba niya ako? Ay, imposible. Si Lucheng sobrang amazing. Paano niya ako magugustuhan? Siguro dahil sa tungkulin bilang asawa. Tama, tungkulin lang. Ug, bobo mong utak, tumigil ka. Mag-empake ka na at matulog. Ako na ang gagawa. Paano ko hahayaang ikaw ang gumawa? Say. Ciao ciao. Kahit anong klaseng buhay, ang meron ka dati. Tandaan mo. Ngayon, ikaw ay si Mrs. Lu, may asawa ka. Dapat mong i-enjoy lahat ito, nang malinis ang konsensya. Pero ako, Walang pero. Mrs. Lu ko, umupo ka lang dito ng maayos, okay? Maghintay ka ng matyaga, para sa almusal mo. Ciao ciao, anong klaseng buhay? Ang naging buhay mo nitong mga nakaraang taon? Kaya ka naging people pleaser. Kailangan kong maging sobrang bait sa kanya. Xingjo, pwede mo bang itapon ang mga balat ng sunflower seeds sa basurahan? Kakalinis ko lang ng sahig. Sobra ba sa'yo ang maglinis ng sahig? Tingnan mo ang mga girlfriend ng ibang lalaki. Kaya nilang kumita ng pera at mag-alaga ng tao. Hindi tulad mo, na ang arte-arte mo buong araw. Palaging nakasimangot. Sino ba ang gusto mong mapabilib? Ang hassle. Siguro ito ang kahulugan ng paghahanap ng taong nalikas na mabuti. Kahit hindi siya nagmamahal, gagampanan pa rin niya ang kanyang tungkulin bilang asawa. At susubukan niyang maging mabuti sa kanyang asawa. Gulay na congee. Tikman mo at alamin kung gusto mo. Hindi ba masarap? Sobrang sarap talaga. Hindi ko akalain na ikaw, na parang anghel ang itsura, ay marunong magluto ng ganito kasarap. At napakasarap pa. Hindi, natutunan ko yan sa abroad. Kung hindi ako marunong magluto, paano ko mapapakain ang asawa ko? Dahan-dahan, huwag magmadali. Pagkatapos mo, ihahatid kita sa trabaho. Aalis na ako para sa trabaho. Ciao ciao. Tunay tayong mag-asawa. Humingi ang asawang lalaki ng halik palm sa kanyang asawa. Hindi naman sobra, di ba?
Susunduan kita after work. Tandaan mong miss ako. Sobra ka, gusto ko ng higit isang araw na kasama ka. Konti pa, hayaan mo akong mahalin ka ng kusa. Oh, ang saya mo. Nagmamahal ka ba? Huwag mong sabihin yan. By the way, bakit ang weird ng kumpanya ngayon? Hindi mo pa narinig. Binili ang kumpanya ng malaking korporasyon. Ngayon, nagpapadala ang bagong may-ari ng rep para mag-inspect. Na-acquire. Sobrang bigla. Sandali lang, lahat. May magandang balita ako para sa lahat. Ang kumpanya natin ay opisyal nang na-acquire ng Woo Group. Welcome, President Gu mula sa Woo Group para mag-inspeksyon ng kumpanya. Welcome. Gu Xingzhou. Siya ang bagong boss ng kumpanya. Sir Gu, itour ko kayo sa kumpanya. Sige, Sundan niyo ako dito. Ito ang Tech Department. Ito si Xiao Ma. Ito si Lin Zhao mula sa Planning Department. Masipag siyang magtrabaho at napakagaling niya. Lin Zhao. Di ba? Pumunta ka sa opisina ko mamaya. I-report mo sa akin ang planning department. Planning department? Kay Manager Lee na lang. Mababang empleyado lang ako. Hindi ko alam ang buong picture. Xiaolin, ano bang problema mo? Mag-introduce ka na lang kapag tinanong. Sir Gu, papakuha ko si Xiaolin ng mga department files at dadalhin sa inyo mamaya. Ayos. Ang haso. Pasok. May iba pa ba? Kung wala, aalis na ako. Bakit nagmamadali? Umupo ka. Gu Xingzhou. Ano ba talaga ang gusto mo? Jiao Jiao. Namimiss kita. Dahil pinili mong maging Ketman, serbisyuhan mo ng mabuti ang amo mo, huwag mo akong guluhin. Nakakadiri. Oh, Jiao Jiao. Miss na miss kita. Yung babaeng si Wu Qing. Mainitin ang ulo niya at hindi siya marunong mag-alaga ng iba. Matagal ko nang pinagsisisihan. Miss ko pa rin ang mga araw na kasama kita. Anong namimiss mo? Libreng maid. Nangangarap ka. Tingnan mo sarili mo. Worthy ka ba? Oh, Zhao Zhao. Gusto mo pa bang mabuhay sa hirap? Mayaman na ako. Kaya kitang bigyan ng lahat. Di ba lagi mong gusto maging jewelry designer? Oo, sinabi ko. Kaya kitang bigyan ng pera. Kaya kitang bigyan ng maraming pera. Bitawan mo ako. Hindi ko kailangan ng permiso mo. At Gu Xingzhou, ipinagkanulo mo ako. Pinatay mo ang anak ko. Hindi kita patatawarin. Teka. Paano ito? Ayaw mo rin ba? Insurance money ng parents ko. Ibalik mo sa akin. Nasa akin na itong card. Pwede kang pumili. Maging kabit ka. Bibigyan kita ng card na ito. Lahat ng pera ko mula ngayon sa'yo na. Oh. Pwede mong sundan yung pretty boy na yan, kumakain ng tira, at naghihirap. Ah, oo nga. Narinig mo na ba si CEO Lu na galing Wall Street? Siya ang pinaka-in-demand na big shot dito. Inilagay na ako ni Woos na maging in charge ng collaboration kay Luz. Kapag nakaklose na ako kay CEO Lu sa Jing City, sino ang mga ngahas sumalungat sa akin? Tapos, iiwan ko si Wu Qing. At pakasalan ka. Hindi naman imposible. Of, Jiao Jiao, yung pretty boy na nahanap mo. Ano naman kung gwapo siya? Broke loser pa rin siya. Anong meron siya kumpara sa akin? kahit gaano kakayaman. Di mo pa rin matanggal yung kasuklam-suklam na smug na mukha ng isang maliit na tao. Siya ay gentle, upright, at responsible. Ikaw,
Hindi mo man lang karapat dapat magtali ng sapatos niya. Anong sinabi mo? Sabi ko, ikaw, ay isang talunan na sumabit sa palda ng babae para umangat. Anong ginagawa niyong dalawa? Ikaw ang ex-girlfriend ni Xingzhou, Lin Zhao. Ching-ching, siya yon. Break na kami, pero walang hiya, ginugulo pa rin ako. Lin Zhao, wala ka bang hiya? Iniwan ka na ni Xingzhou, at wala ka pa ring hiya, kung makapit ka pa. Ganyan ka ba Kate's parada sa lalaki? Isang aso na umaasa sa babae, at kinakagat pa ang kamay na nagpapakain sa kanya. Ayaw ko sa kanya. Ikaw lang, ang nagtrato sa kanyang parang kayamanan. Lin Zhao, ingatan mo ang bibig mo. Ano? Ayaw mo? Eddie, wag mo na akong guluhin. Miss Wu, bibigyan kita ng payo. Itali mo ang aso mo. Huwag mong hayaang kumagat ng tao sa labas. Lin Zhao, sino ang tinatawag mong aso? Gu Xingzhou. Anong problema? Binigyan ako ng kaibigan ng madilim na tsokolate na cake pagkatapos ng trabaho. Dadalhin ko ito sa'yo. Sige, hihintayin kita. Sabihin mo ang totoo. Pinakuha mo ba sa akin ang kumpanyang ito para sa kanya? Sinasabi ko sa'yo. Ngayon, aalis siya o aalis ka. Ching-ching, baka kang magalit. Pinapanatili ko siya sa tabi ko para lang dahan-dahan ko siyang pahirapan at tuluyan siyang sumuko sa akin. Pigilan mo ako. Talaga. Siyempre, totoo. Ikaw lang ang nasa puso ko. Bukod dyan, ang isang tulad ni Lin Zhao ay sobrang cheap at mahirap. Paano siya makakapantay sa'yo? Sana nga. Siya nga pala, ang bagay na ito kay CEO Lu ay ang pagkakataong binigay sa'yo ng tatay ko. Kung makuha mo ang project niya at matapos ito, tiyak na malaki ang tingin niya sa'yo. King, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Lin Zhao, maghintay ka lang. Pagkatapos mong sumabit sa Lu Corp, ikaw ay karapat-dapat lang maglinis ng sapatos ko. CEO Lu, ang karamihan ng negosyo ng kumpanya ay nailipat na pabalik sa bansa. Sa North America naman, may natitira na lang na finishing work. Tumutok sa industriya ng alahas. CEO Lu, ang industriya ng alahas, may bago bang nangyayari? Hindi pa namin nahawakan ang larangang ito dati. Hindi. Dahil gusto ito ng asawa ko. Maghintay ka lang. Pagbaba ko diyan, wawasakin ko kayong dalawa. Ano sa tingin mo? Ako ang nag-design. Ang ganda. Mas maganda pa sa mga nakita ko sa mga magazine. Ang galing ng taste mo. Kapag naging top designer na ako, sasaklawan kita, gagawin kitang assistant ko. Kaya mo yan. Oo naman. Jiao Jiao. Matutupad ang pangarap mo. Tama ba ang nakikita ko? Yung lalaking nagpabangkarote ng 3 kumpanya sa isang araw na puro data lang ang tinitignan at hindi nagpapakita ng awa, si Lu the Grim Reaper. Nagkaroon pala ng matamis na ngiti. Oh, right. Alista mo lahat ng assets ko at ilipat mo lahat kay Lin Zhao. Lahat? Lahat nito? At simula ngayon, tawagin mo siya Mrs. Lu. Mr. Lu, gagawin ko na agad. Tapos na siya. Si Lu the Grim Reaper, talagang nahulog na sa kanya ngayon. Sino kaya itong si Mrs. Lu talaga? Oy, Bakit ka bumalik? Tapos na ba lahat sa overseas? Hindi ako maglalakas loob bumalik kung hindi tapos. Sobrang busy ako sa overseas. Busy, you know? Tapos sa feed ko, napapanood ko ang PDA ninyo. Busog na busog ako. Pag-usapan natin ang negosyo. Tungkol ito sa asawa mo. Kailangan kong pag-usapan ito sa iyo. Kamakailan lang, si Wu ay nakuha ang ad agency ng asawa mo. Hindi ko alam
kung ito ay may kaugnayan sa ating kooperasyon. Gusto mo bang makialam? Hindi. Hayaan mo silang maghintay. Lihim mong bantayan sila. Uy, kapag ngumiti si Lou the Grim, may tao na malalagay sa gulo. Saan? Maaga kang aalis? Maaga kang aalis? Sa 5 taon na kasama kita, ang mga beses na umalis ka, nang maaga mabibilang ko sa isang kamay. Ano? Aalis ka ng maaga ngayon? Saan? Sundo ko si Mrs. Wisit, susunduin ang asawa niya. Nagyayabang na naman siya. Jiao Jiao. Huwag kang magalit sa akin. Alam ko, mahal mo pa ako. Bati na tayo. Ang gusto mo, ako ang tanging makakapagbigay nito sa iyo. Gu Xingzhou, bago mo akong lambingin, pahiran mo ang lipstick sa leeg mo. Jiao Jiao. Ako at si Wuching, iyon ay. Iyon. Basta. Isang fling lang. Ah, tama, fling lang. Katulad ng pretty boy na inupahan mo para umarte at inisin ako o, Zhao Zhao. Makipag-break ka na sa kanya. Mula ngayon, magiging tulad tayo ng dati. Bitawan mo ako. Jiao Jiao uy, makinig ka sa akin. Bitawan mo. Makinig ka sa akin, Zhao Zhao. Makinig ka sa akin. Ikaw. Lumayo ka sa asawa ko. Lu Cheng. Nandito ka. Lu Cheng. Teka, ikaw rin ay si Lu Cheng. Jiao Jiao, para gantihan ako, pinaarte ka niya. Talagang todo ka sa pag-arte, ha? Huwag mong isipin na dahil pareho kayo ng pangalan ni Mr. Lu, mayaman ka na, tingnan mo ang sarili mong hampi. Anong maibibigay mo sa kanya? Ikaw. Bukod sa pananakot at pagtatraidor, Ano pa ang maibibigay mo sa kanya? Noon yon. Ngayon may pera na ako, at nakuha ko na ang respeto ni Mr. Lu. Simula ngayon, aakyat ako ng todo sa taas. Walang kwenta kang tulad mo. Malamang hindi ka pa nakarinig ng Lu Group, di ba? pinag-uusapan mo ang ibig mong sabihin, ang Lu Group, nakagaling lang, sa Wall Street. Oh, hindi masama, bata. May alam ka rin naman. Pero ano naman? Mga tulad mo, hindi makakapasok sa aming class. Kung alam mo ang makabubuti sa iyo, lumayo ka kay Zhao Zhao. Gu Xingzhou, lahat ng sinabi mo para mang-asar sa akin. Na-record ko lahat gamit ang voice recorder ko. Kung gusto mong patuloy mang-asar, ayos lang sa akin na ibahagi ang recording. Kay Wuching para marinig niya. Ikaw. Tara na. Ako. Lin Zhao. Hindi ako naniniwala na ikaw at ang pretty boy na yan ay magkakaroon ng magandang buhay. Magsisisi ka nito, maaga o huli. Hindi, teka. Talagang magsisisi ka nito. Hindi ko alam kung paano nakuha ni Gu Xingzhou ang kumpanya natin. Ako, galit ka ba? Hindi, trust kita. Naawa lang ako sa kanya, dahil mayroon siyang taong kasing galing mo, pero hindi kanya pinapahalagahan. Lu Cheng, salamat sa tiwala mo. Bigla siyang naging bagong boss ko. Huwag kang mag-alala. Tiyak na lalayo ako sa kanya. Siguradong sinadya niya yon. Siguradong pahihirapan kanya mamaya. Paano kung mag-resign na tayo? Alam mo ba? Plano ko talaga mag-resign ngayon. Pero nagbago isip ko. Dahil ang may sala ay siya. Hindi ako. Nagpakahirap ako na parang alila sa 3 taon para makuha ang lugar ko sa kumpanya. Bakit ako susuko? Okay, edi wag na tayo mag-resign. Si Zhao Zhao natin ay masipag at dedikado. Siya ang best.
Matapos mamatay sina mom at dad, parang hindi na ako nakarinig ng sinumang pumupuri sa akin ng ilang taon. Pero kung may mangyari man, dapat sabihin mo agad sa akin. Huwag mong dalhin mag-isa. Okay, Gutom ako. Tara, dalhin kita para kumain ng masarap. anong treat? Salamat. Wow. Uy, alam mo ba, ang restaurant na ito ang pinakasikat sa buong lungsod. Super hirap makakuha ng reservation. Matagal ko nang gustong puntahan ito, pero laging fully booked. Na isang taon ng advance. Pero hindi crowded ngayon. Swerte natin. Ikaw yon. Ikaw ang swerte. Sa tingin ko rin, mula nang ikasal tayo, napansin ko lalo akong sumaswerte. Wow. Ito ang salary card ko. Lahat ng kita ko, dito napupunta. Gastusin mo kahit paano mo gusto. Huwag kang mag-ipon para sa akin. Hindi ko kailangan ito. May trabaho ako. Kaya kong buhayin ang sarili ko. Ang asawa ang humahawak ng pera. Tama lang. Jiao Jiao, kasal na tayo. Wala nang akin na tiyo sa atin. Dati, ginagastos ni Gushing Joe ang pera ko, at nagreklamo pa siya na hindi sapat ang binibigay ko. Pero si Lu Cheng, pinagkakatiwalaan ako, at inilalagay lahat sa kamay ko. Sige. Ingatan ko ito para sa'yo. Sir, ang mga bulaklak ninyo? Ito'y. Jiao Jiao, pakasalan mo ako. Gusto mo? Pero, hindi ba tayo kumuha na ng marriage certificate? Bakit ka pa? Ang kasal ay isang tungkulin. Ang proposal ay isang ritual. Jiao Jiao, ang pagmamahal at romansa na nararapat sa bawat babae. Hindi kita hahayaang may mamis, kaya... Gusto mo? Oh. Pakiramdam ko, para itong isang panaginip. Simula pa lang ito. Araw-araw mula ngayon. Mas magiging masaya ka. Salamat. Lu Cheng. Kaya, pwede mo na ba akong tawaging asawa? Salamat. Mahal. Wow. Wow! Ang laki! So ikaw at si Lu Cheng, talagang nagpakasal lang kayo ng ganun? Oh my God, babe. Iniwan mo lang yung gago na yon, tapos yung high school crush mo nagpakita at iniligtas ka. Anong klaseng kwento to? Inaan mo boses mo. At yung romantic proposal, mukhang ang married life mo ay sobrang sweet, no? Well, actually, hindi ganoon ang iniisip mo. Mabait siya sa akin dahil mabait lang talaga siyang tao. Lagi naman siyang gentle. At pinipilit siya ng pamilya niya na magpakasal. At ako, kailangan ko lang lumayo kay Gu Xingzhou. Kami lang, nagkakabigayan ng kailangan namin. Pero Jiao Jiao, si Lu Cheng, sobrang devoted sa'yo. Paano naman para lang sa pamilya niya? Sa tingin ko, matagal na niyang gusto talaga. Hindi naman. Ano bang magugustuhan sa akin? At saka,
Noong high school, may crush na siya sa iba. Nakalimutan mo na? Si Lu Cheng at si Shu Tang nagkatuluyan sa abroad. Jiao Jiao, ayos ka lang? Ayos lang. Bagay sila. Pero hindi ba crush mo si Lu Cheng? Nakaraan na yun. Nagdesisyon akong makasama si Gu Xingzhou. Sure, haha. Magkasama na sila ng ilang taon. Nag-abroad pa nga sila. Ngayon biglang babalik. Malamang marami silang pinagdaan ng heartbreak. Pero sa tingin ko pa rin, hindi pa siya over sa'yo? Xiao. Kakalabas ko lang sa gulo na yun. Muntik na akong mamatay sa relasyon na yun. Ngayon, tapos na ako sa relasyon. Ganito na lang. Tsaka, ayos lang. Ug, sige. Basta masaya ka. Yung gago na si Gu Xingzhou, kung makita ko siya, pagsisisihan niya. Aray. Sorry. Isang kape, isang orange juice. Hey, Ang hassle! Nakikita ko sila kahit saan. Yung dalawang gago. Xingzhou, sabi ko sa'yo. Sina Director Zhang at Director Li, ang core ng kumpanya. Kung mapapanalo mo sila, sa kumpanya, sigurado ka na. ching, bak kang makalala. Siguradong mag-iiwan ako ng magandang impresyon. Hindi pwede. Hindi ko na kaya ito. Jiao. Teka lang. Ipaghihiganti kita. Xiao. Girl, yung juice ng table nating wala pa. Pwede mong tingnan? C. Tigilan mo. Ano bang nilagay mo? Shh, relax. Hindi naman siya mamamatay. Mga dating diet pills lang. Inipon ko. Mahal. Ang dali lang sa kanya. Nandito na sila. Director Zhang, Director Li. Yung tungkol kay Xingzhou, umaasa kami sa inyong dalawa. Oh, hello. Sa inyong dalawa. Hello. Salamat sa pagdating. Sigurado. Anong nangyayari? Binata, mag-ingat ka sa ugali mo. Sorry. Kailangan ko pumunta sa banyo. Haha, kayo muna mag-usap. Baka hindi siya maganda ang pakiramdam ngayon. Hindi naman siya ganito dati. Tara, Chairman Zhang, Chairman Li. Sorry talaga. Ako. Sorry, kailangan ko na naman pumunta. Jiao, bilisan mo. Huwag mo siyang hayaang makita tayo. Oh, dalawang boss. Ako. Lin Zhao. Xiao. Sila iyon. Sila ang naglalaro ng kalokohan. Ako. Hahaha. Yung tingin ni Gu Xingzhou kanina nakakatuwa talaga. Xiao. Ang sama mo. Pero nakakatuwa naman talaga. Jiao. Ngayon na kaya mong magmahal at mapuot, lumaban, at tumawa ng malakas. Iyan ang tunay na ikaw. Nitong mga nakaraang taon, sobrang pigil mo ang sarili mo. Oo, sa tingin ko rin. Mabuti ito ngayon. Tara na. Wow, mahal. Paano ka nakagawa ng napakaraming putahe? Hindi mo naman kailangan magpakaabala ng ganito. Nag-aral ako ng mga recipe mula sa nutritionist. Noong nakaraan, sabi ng doktor, na mahina ang katawan mo, at kailangan mong dahan-dahan mag-recover. Simula ngayon, uuwi ako araw-araw, at magluluto ng hapunan para sa'yo. Pero hindi ba masyadong abala iyon para sa'yo? Abala? Ang pagkakaroon ng asawa na aalagaan. Hindi mo alam kung gaano, nila akong kinaiinggitan. At saka, kapag gumaling na ang katawan mo, ang makikinabang. Hindi ba ako? Uy, tigilan mo nga. Hehe. Sige, kain na tayo. Wow.
Oh, mahal. Nagsimula ka ng negosyo sa bahay. Nakahanap ka na ba ng trabaho? Balak ko. Makisama sa isang kaibigan at mag-start ng kumpanya. Sandali lang, hintayin mo ako. Siguradong kailangan mo ng pera para sa negosyo mo. Itong card ay yung ibinigay mo sa akin noon. Wala akong ginagalaw kahit isang sentimo. Ang sweet ng asawa ko. Iba, mahigpit nilang hawak ang pera sa kanilang mga kamay. Pero ikaw, basta mo lang binibigay. Kailangan mo ng pera para sa startup mo. Huwag mong alalahanin yan. Ikaw, ingatan mo lang ang pera. Huwag mong basta-basta ilabas. Narinig mo ba? Pero ang bait mo sa akin. Gusto ko ring gumawa ng para sa'yo. Jow Jow. Hindi mo alam kung gaano ako katagal naghintay. Para sa araw na ito. Ah, Jow Jow, hindi ka ba naiinitan sa ilalim ng kumot? hindi naman mainit. Pumasok ka na sa trabaho. Weekend ngayon. Sige, maghuhugas na ako. Oh, Anong problema? Masama ba ang pakiramdam mo? hindi. Medyo mahina lang ang mga binti ko. Saka na lang kitang kargahin. Hindi, kaya ko naman. Tigilan mo na. Oh, Cheng, ilang taon ka na? Para ka pa ring bata. nagpapakyut lang ako sa misis ko. Walang problema sa edad. Salamat. Oy. Napansin ko sa bahay, maraming libro tungkol sa jewelry design. Interesado ka rin ba sa jewelry design? Titingin lang. At bawat libro may notes. Kaya pala ikaw ang top student. Kaya mong maging ganito ka-focused kahit nagbabrowse lang. Alam mo ba, ang mga librong ito ay yung mga gusto kong basahin noon pa. Dati mahilig ako sa jewelry design. Yan ang kursong kinuha ko sa kolehiyo. Tapos, sabi ni Gushing Joe na hindi praktikal ang jewelry design, mahirap maghanap ng trabaho, at hindi maganda ang sahod. Sabi niya, hindi daw ako pwedeng maging masyadong makasarili. Kailangan ko ring tumulong sa pamilya. Kaya, sumali ako sa isang ad agency, at naging planner ako. Mali siya. Ang jewelry design ay maaaring maging karera mo. Pwede ka ring bigyan ito ng kasikatan at kayamanan. Ang kailangan mong isipin ay, kung ito ba ang gusto mong gawin? Kung ito ba ay isang bagay na gusto mong ipagpatuloy? Sa totoo lang, okay na ang ganito. Bukod pa riyan, maganda naman ang takbo ng trabaho ko. Ang ating Jow Jow, kayang gawin ng maayos ang anumang gawin niya. Hoy, Maria. Xiao Cheng, anong problema mo? Magpapakasal, napakalaking bagay, at hindi mo sinabi sa akin. Dalhin mo agad sa akin ang manugang ko. Oh, ma, hindi pa handa si Jow Jow. Kung pipilitin mo siyang pumunta sa'yo, ma-pressure siya. Ang kulit mo. Ano ako? Halimaw. Gusto kong makilala ang manugang ko, at nagdadahilan ka. Wala akong pakialam. Ngayon, kailangan mong dalhin ang manugang mo, pauwi sa akin. Ako. Sige, dadalhin ko siya mamaya. Mom, tingnan mo kung sino to. Oh,
nakabalik ka na. Halika. Maupo. So ito si Jiao Jiao. Ang ganda niya. Kaya pala matagal na siyang humahabol sa kanya. Hello, tita. Tita pa rin. Tawagin mo na akong mom. Mom, Oo, ganyan nga. Halika. Jiao Jiao. Tingnan mo. Lahat ng ito ay regalo ni mom para sa iyo. Itong pilyo. Hindi man lang sinabi na kasal na kayo. Kaya nagmadali akong maghanda. Pero okay lang. Babawi ako sa iyo mamaya. alam ko naman na mayaman ang pamilya ni Lucheng, pero hindi ko akalain na ganito pala kasosyal. Ma'am, sobrang mahal ng mga ito, hindi ko matanggap. Kailangan mong tanggapin. Itong bata, matagal nang walang kasintahan. Akala ko tuloy gusto niya ng lalaki. Ako. Sa wakas ay dinala niya ang napakagandang manugang. Siyempre kailangan kong ipakita ang tamang pasasalamat, di ba? Tanggapin mo. Ito ay regalo ni Ma'am. Salamat, Ma'am. Hoy, bakit ka nakatayo dyan? May prutas sa kusina. Maghugas ka ng prutas at ilabas. Nag-uusap kaming dalawa. Anong ginagawa mo? Sige, sige. Ako na. Oo. Mag-usap kayo. MHM. Jiao Jiao. Kahit ngayon lang tayo nagkita, mas lalo kitang nagugustuhan. Halika. Para sa iyo ang bracelet na ito. Mom, ang dami mo na akong binigay na regalo. Hindi ko na matanggap. Kailangan mong tanggapin. Ang bracelet na ito ay galing sa lola niya. Ipinasa sa akin. Ngayon, ipinapasa ko ito sa iyo. Mula ngayon, ikaw na ang sa pamilyang Lu, lehitimong manugang. Si Jiao Jiao ay isang mabuting babae. Kaya pala si Xiao Cheng ay baliw na baliw sa kanya ng maraming taon. Jiao Jiao, noong bata pa ako, hindi ako pumili ng tamang lalaki. Napunta ako sa isang gunggong. Kawawa si Xiao Cheng, lumaki ng walang ama, at lagi siyang inaapi. Ma, huwag kang mag-alala. Malakas si Lucheng. Lumaki siyang maayos. Pero itong bata, matigas ang ulo niya mula pa noong bata siya. Pero naging dahilan din para maging tahimik siya. Pero huwag kang mag-alala, tapat siya. Kapag nagdesisyon na siya, habang buhay na. Pero ang laging gusto ni Lucheng ay si Shutang, di ba? Hindi talaga siya yung tipo, na pabago-bago. Makatitiyak ka. Anak ko, ito lang ang magagawa ni nanay para sa iyo. Okay, alam ko. Anong pinag-uusapan? Ano, natatakot ka na binubuli ko ang asawa mo? Siyempre hindi. Ikaw, Pilyo, sabihin ko sa'yo. Masaya ako na si Jiao Jiao ang manugang ko. Mula ngayon, magsama kayo ng maayos, at huwag mong subukan na apihin siya. Si Jiao Jiao lang ang nang-aapi sa akin. Kailan pa ako nang api sa'yo? Hindi ko siya inaapi. Naniniwala si nanay sa'yo. Ano ang sinabi ni nanay sa'yo? Sabi niya, napakatapat mo. Talaga. Talaga. Tama siya. Lin Zhao, nagiging gahaman ka na naman. Ito ay kasunduan lang. Kahit may iba siyang mahal, ano naman. Jiao Jiao, lahat ng gulo na ito ay dahil hindi mo ako kayang bitawan? Sinusubukan mong makuha ang atensyon ko, hindi ba? Huwag kang mag-alala, malapit ka nang bumalik sa tabi ko. Lin Jiao, yung proposal na ginawa ng team mo ilang araw ang nakalipas. Gusto ng client na pumunta ka after work ngayon at i-present ito sa kanila ng personal. Manager, proposals lang, sinusulat ko, hindi trabaho ko ang kumausap ng clients. Ang detalye ng proposal, ikaw lang ang nakakaalam. Ito ang pinakamalaking client natin. Kung siraan mo, buong headquarters ang mapapahamak. Sige, pupunta ako. Sesend ko sa iyo ang oras at lugar mamaya. Huwag mo sirain, okay? Jiao Jiao, anong nangyayari? Okay lang.
Ang kumpanya natin ay wala pang planner, na direktang kumakausap sa client. Hindi ito tama. Sa tingin ko dapat kang mag-ingat. Okay lang, huwag kang mag-alala. Uuwi ako ng late ngayon, tinatalakay ko ang proposal kasama ang client sa Wangxiang Pavilion. Oh, Miss Lin. Maupo po kayo. Maupo po kayo. Umupo ka. Salamat. Nandito ako ngayon para bigyan kayo ng dalawa ng rundown ng details ng proposal namin. Pakitingnan muna. Uminom muna tayo. Kilalanin natin ang isa't isa para maganda ang mood sa presentation. Tara. Uminom muna tayo. Pasensya na po, hindi ako madalas uminom. Pwede bang i-present ko muna yung proposal? Nagsalita na si Mr. Zhang. Kung hindi ka iinom, bastos iyon. Hindi nila pakikinggan ang proposal ko. Sige, titikim lang ako. Pagkatapos ko nito, i-present ko na sa inyong dalawa ang proposal. Mabuti. Lin. Galing. CJ, i-present ko na. Lin, isang tikim lang iyon. Insulto iyon. Mahina ako sa alak. May mali ang inumin. Mr. Gu, naasikaso na po ang inyong negosyo. Ang supplier ng materyales ng Wu Group. Pipiliin kita. Haha. Oh, salamat po Mr. Gu. Aalis na po kami. Iiwan na po namin kayo. Good luck. Jiao, wala kang taka sa akin. Jiao, hinahanap mo ba ito? Oh, Neko. Sir Gu, si Ma'am Gu ay dinala ni Gu Xingzhou patungo sa hotel. Pinadala ko ang location sa phone mo. Jiao, hintayin mo ako. Sorry. Iuwi mo ako. Sige. Iyon na ang iba. Huwag mo lang siyang patayin. Sir, Ang init. Dinroga ka nila. Kukuha ako ng doktor. Hindi. Walang doktor. Jiao, dinroga ka. Kailangan mo ng doktor. Ikaw lang ang gusto ko.
Jiao Jiao, sure ka ba? Oh. Ikaw lang ang gusto ko. Hoy, kailan ka nagising? Nung ninakaw mo ang halik, Nagpapanggap ka lang natutulog. Ang sama mo naman. pagod ako. Kasi kagabi si Mrs. Lo, nag-alab ng todo. Tama na. Pero nagustuhan ko talaga. Kaya pwede. Lu Cheng, tigilan mo na ang kakulitan. Bakit hindi ka pa matulog ng kaunti? Okay ka lang ba? Kagabi. Dinamay kita sa gulo. Si Gu Xingzhou ay may suporta ng pamilya Wu. Kung targetin ka niya mamaya, maaapektuhan ba ang bagong kumpanya mo? Hindi. Talaga? Actually, may hindi pa ako nasasabi sa'yo. Ano? Noong nasa ibang bansa ako, nag-set up ako ng kumpanya. Bumalik ako ngayon, para ilipat ang core business ng kumpanya pabalik dito. Tapos? Ang pangalan ng kumpanya ay Lu Group. Kaya yung pinag-uusapan nila, si Mr. Lu na galing sa finance, hindi ibang tao. Jiao Jiao. Huwag kang magalit, okay? Hindi ko sinasadya. Jiao Jiao. May iba ka pa bang itinatago sa akin? Wala talaga. Ito lang. Hindi ko sinadyang itago sa'yo, dahil sa sitwasyon mo noon. Natatakot ako na kung sasabihin ko ang totoo, tatanggihan mo ako, kaya naisip ko, dahan-dahan akong lalapit sa'yo, at hihintayin hanggang tanggapin mo ako, saka ko sasabihin. Jiao Jiao. Sorry talaga. Huwag kang magalit, okay? Ako. Bakit ka naman kabado? Namumutla ka na. Sino bang nagsabing galit ako? Hindi talaga ako galit. Bakit ako magagalit? Nararamdaman ko lahat ng ginagawa mo. Tinutulungan mo akong maging mas mabuti. Wala ba akong utang na loob? Oo. Pero, kung may itatago ka pa sa akin, magagalit talaga ako. Nagets ko. Lu Cheng, kahit sino ka man, nagets ko. Ikaw yung mabait at caring na si Lu Cheng na laging mabait sa akin. Anong wala? Totoong tao. Paano di mo siya mahanap? Naubos na namin lahat ng channels, pangalan lang niya, Lu Cheng, kakagaling lang sa abroad, at wala nang iba. Wala kayong kwenta. Sige lang. Hanapin sa bawat sulok. Hanapin siya. Useless. Lu Cheng. Hintayin mo. Pasok. Oho, ano? Nagdalawang isip ka? Gusto mo akong balikan? Nandito ako para mag-resign. Akala mo ikaw may-ari ng kumpanya? Pwede kang umalis kahit kailan. Bukod doon, kung mag-resign ka, paano mo susuportahan yung pretty boy mo? Ito yung resignation ko. Ito ay para sa harassment mo kagabi, ang compensation agreement. Hindi ko tatanggapin ang resignation mo. Compensation? Huwag mo nang isipin yan. Sabi mo hinaras kita. Di haharasin kita. Nasaan ang ebidensya? Patunayan mo.
Bukod doon, huwag mong kalimutan, ang recording sa phone mo kagabi, na-delete ko na yon. Akala mo wala akong backup. Tigilan mo na ang pagsisinungaling, mabibigyan kita ng pera, pero kung iiwan mo lang yung pretty boy na yan at palayasin mo siya. Tapos, balik ka sa akin. Kung hindi, kalimutan mo na. Jow, kapag wala ka sa akin, napagtanto ko lang kung gaano kita kamahal. Ito ay para sa iyo. Marami akong kopya. Lin Zhao, alam mo ba ang ginagawa mo? Jow. Alam mo, kapag lumabas ang recording na ito, masisira ang reputasyon mo, tapos, magkakaroon ka ng reputasyon na nangaakit sa boss mo. Sa tingin mo, may gugustuhin pa ba sa'yo pagkatapos noon? Huwag kang mag-alala tungkol diyan, Mr. Gu. Pero, ang paghila sa'yo at sa Wu Group pababa ay sulit. Mas mabuti pang isipin mo kung paano mo ito ipapaliwanag sa Wu Group at kay Wu Qing. Sige. Magbabayad ako. $2 milyong. Baliw ka ba? Ano? Ang sinasabi mo ba, Mr. Gu, na ang pagiging manugang ng Wu Group ay hindi katumbas ng $2 milyong? O sinasabi mo bang gusto mong mawala lahat ng meron ka ngayon? Ang lupit mo talaga. Tatlong araw, makukuha mo. Buburahin ko ang recording. Kung hindi, lalabas ang mga recording na ito sa desk ng chairman ng Wu Group at sa desk ni Wu Qing. Lin Zhao, hintayin mo lang. Bakit may bulaklak? Congrats! Nag-quit ka. Wala na akong trabaho. Ganyan ka kasaya. Makasarili. Lumayo ka kay Gu Xingzhou. Sobrang masaya ako. Paano na ang trabaho ko ngayon? Siguradong makakahanap ka ng mas maganda at mas mahusay na trabaho. Kung tutuusin, ang Jiao natin ay sobrang galing. Oo naman. Boss, anong plano ngayon? Sumama ka sa akin sa bookstore. Opo, sir. Anong iniisip mo? Iniisip kita ngayon. Ang saya ko. Anong ginagawa mo? Library ito. Para walang makakita sa atin. Yo, nagpapakita ng pagmamahal sa library? Ah, naiinggit ako. Halika rito, babe. Tara. Ako na. Lumabas! Nakita na tayo. Saan? MMHMM. Salamat. Jiao, may sasabihin ako sa'yo. Gu Xingzhou. Inabisuhan niya lahat ng kumpanya na huwag kanilang kunin.
Pero huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo, kaya mong gawin ang gusto mo. Basta nandito ka, hindi ako nag-aalala. At may plano na ako para sa susunod na hakbang. Anong plano? Gantihan siya ng sarili niyang gawa. Ang galing. Oo. Kaya, ano ang dapat gawin ng asawa mo para sa'yo? May isa akong kailangan ng tulong mo. Mahal, tulungan mo ko. Turuan mo ko. Lu Cheng, tinulungan kita. Pwede mo ba turuan mo ko, please? Buhay ko. Lahat para sa'yo. Oo. Wow, kamakailan. Ang ganda mo. Nag-glow ang mukha mo. Kumusta? Kasal mo? Masaya? Sa tulad mo. Single ka, hindi mo gets. Ano? Ang galing ng kasal? Hanap mo ako? Usap tayo ng negosyo. Hindi pa rin sumusuko ang pamilya Wu. Paulit-ulit na hinihiling na mag-invest tayo at pabuti ng pabuti ang kanilang terms. Sa tingin ko, desperado na talaga sila. Payagan mo sila. Baliw ka ba? Alam ng lahat na basurang kumpanya ang Wus. Ano? Si Lu the Devil, nagpakasal. Mas lalo pang lumala ang investment judgment niya. Si Mrs. ang leader, sumusunod ako. Hindi mo gets. Sana hindi na lang kita tinanong. Tara na. Oy, teka. Ayusin mo ng maayos sa kanila. Siguraduhin mong makuha nila ang pinakamasamang terms. Wala yon. King. Tinawag ako ni Mr. Wu dito. Anong meron? Malalaman mo pagdating mo. Mr. Wu. Xing Zhou, alam kong maaasahan kita. Hahaha. Mr. Wu. Sa totoo lang, wala naman akong gaanong ginawa. Huwag kang masyadong formal. Ang pagkumbinsi sa Lu Group na mamuhunan ay ang pinakamagandang patunay ng iyong kakayahan. Lu Group? Hindi ko man lang nakilala ang kanilang kinatawan. Paano ko nakuha ang pamumuhunan? Xingzhou, binigyan mo ako ng napakalaking sorpresa. Tatay, tingnan mo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ang galing ni Xingzhou. Tito, pinalalaki mo naman ako. Tungkulin ko lang ito. Sige, simula ngayon, ikaw at si Ching King ay parehong vice-presidente. At sa tingin ko, oras na para planuhin ang kasal ninyo. Talaga, tatay, ang galing. Salamat, Tito. Huwag kang mag-alala. Patuloy akong magsisikap. Tito pa rin. Tatay, Narito ang pangunahing punto ng mga kwenta. Tingnan mo ang istruktura ng kita at gastos. At huwag kang tumingin lang sa mga numerong panlabas. At dito, isaksak mo sa formula. Nakuha mo? Tumutok. Tingnan mo. Una, paano mo makikita ang halagang ito? Sa wakas, dapat mong tandaan, pagkatapos ibawas ang buwis sa kita, iyan ang iyong netong kita. Nakatulala ka na naman, gaya ng dati. Oh, dahil lang sobrang pogi mo. Palagi mo akong ginagambala. Dahil, hindi ka makapag-aral, kaya Tara, magpahangin tayo. Anong ginagawa mo? Sa liwanag ng araw. Ano pa, ginagawa, ang ginagawa ng mag-asawa. Sabi ng Lu Group, magpapadala sila ng representative. Ang Wu Group natin ay dadalhin siya dito agad. Kayo dalawa alagaan niyo siyang mabuti.
Dad, hindi ba yun nagpapakita na pinapahalagahan tayo ng Lu Group? Huwag kang mag-alala, tiyak na magiging napakarespeto ko. At i-invite siya papasok. Bahala na kami. Huwag kang mag-alala, Dad. Oh, sige na, umalis na kayo. Malapit na dumating yung tao. Sige, tara. Xingzhou. Sinasabi ko sa'yo, itong representative mula sa Lu Group, kailangan mong makipag-ayos sa kanya. Kung mapapanig natin siya, hindi ba yun parang katulad ng makuha ang suporta ng Lu Group? Kung ganun, ang Wu Group natin ay magkakaroon ng maraming benepisyo. Oh, King, makakapanatag ka. Alam ko ang ginagawa ko. Kumusta? Ayos. Nandito na siya, nandito na. Basta't mapapanig ko itong representative, kung ganon, sina Wuching at tatay niya ay kailangang sumunod sa sasabihin ko. Si Lin Zhao ay susunod din sa akin. Lin Zhao, sino ang nag-utos sa'yo? Sinundan mo ako hanggang dito. Kahit sinong tao pwedeng pumunta dito. Hindi ba nila alam ang lugar nila? At naglalakas loob pa manggulo sa teritoryo ng pamilyang Wu. Ano bang status ko? Sige, magpakilala na ako. Ako ang representative ng Lu Group, Lin Zhao. Gu Xingzhou. Hindi mo ba sinabi sa akin na ang representative ng Lu Group ay lalaki? Ako, hula lang ako. Paano ko malalaman na siya? Hula, leche. Ano? Mr. Gu, hindi mo ba ako tinatanggap? Ikaw? Welcome. Siyempre, welcome kita. Muslin Belhe. Alice. Oh, Miss Lin! Welcome! Hindi ko akalain na napakabata mo at napakagaling. Sobra naman kayo. Oh, kung may kailangan kayo, Miss Lin, sabihin nyo lang. Ang buong pamilya Wu ang bahala sa lahat. Tingnan muna natin ang office. Si. Miss Lin, ito ang opisina na inihanda namin para sa inyo. Itong desk ay bago. Pero sa tingin ko yung nadaanan natin, yung may floor-to-ceiling windows ay mas maganda. Ikaw, sinadya mo yan, di ba? Gusto mong nakawin ang opisina ko. King. Si Miss Lin ang representative ng Lu Group. Siya ang magiging general manager ng kumpanya simula ngayon. Bantayan mo ang ugali mo. Dad. Miss Lin, may ipapagawa ako na maghanda ng opisina na iyan para sa iyo agad. Chairman Wu, sa tingin ko, ang professionalism ng Vice President Wu ng inyong kumpanya ay kailangan pang pagbutihin. Opo, mula ngayon, hayaan mo si Ching at si Xingzhou na matuto sa iyo. Pakihasa mo silang mabuti. Ikaw. Kung ayaw mong malugi ang kumpanya, tratuhin mo ng mabuti ang Golden Goose na ito. Miss Lin, King. Lumayo ka. Bakit ang isang hamak na tulad niya ang magdikta sa akin? Ching, huminahon ka. Kasalanan mo ito lahat. Bakit hindi mo siya hinarap noon? Ngayon nandito siya para pahirapan ako. O Ching in blacklist ko na siya sa industriya. Ganap na. Sinong mag-aakala na makakapasok siya sa pamilya Lu? Ha? Gu Xingzhou. Proud ka ba sa sarili mo ngayon? Si Lin Zhao ay mayaman at makapangyarihan na ngayon. Ikaw ba ay nagsisisi na iniwan mo siya? Paano to nangyari? Tabi. Wala akong nararamdaman para sa kanya. Selos lang siya. Selos siya sa talento at ganda mo. Sinadya niyang paghiwalayin tayo. Oh, babe. Huwag kang magpautos sa kanya. Oh, King. May plano ako. Para maalis siya. Hoy, huwag kalimutan. Lu Corporation pinahahalagahan ako. Hayaan mong alamin ko kung sino ang nagpadala sa kanya. Tapos, madali na lang nating palayasin siya, di ba? sana. Panindigan mo ang salita mo. Sige. Huwag kang magalit. Si Lin Zhao hindi makakatakas sa akin.
Lin! Kumusta first day mo sa trabaho? Ang pagiging boss, masarap, medyo nakakapagod lang. Galing. Siya nga pala. Sinabi ni Chenye na si Gu Xingzhou ay nag-iimbestiga sa backer mo. Malamang gagawa siya ng move. Mag-ingat ka ngayon. Nandito ka naman, anong dapat kong ikabahala? Hindi ba yan ang kotse ni Mr. Lu? Paano nakasakay si Lin Zhao sa kotse ni Mr. Lu? Baka ang backer ni Lin Zhao ay si Mr. Lu. Mali siguro ako. Kaya ni Mr. Lu ang sinumang babaeng gusto niya. Bakit naman niya gugustuhin ang isang second hand na babaeng tulad ni Lin Zhao? Ano? Ano? Pagkakakilanlan ni Lu Cheng. Natagpuan na? Uy. Nag-practice ka? Bago ka pumasok, VP Gu, hindi ka ba marunong kumatok? Lin Zhao, huwag kang masyadong mayabang. Nalaman ko na lahat tungkol sa gigolo mo. Sabihin mo, Kakabalik lang niya galing abroad, isang mahirap na estudyante. Walang trabaho. At may asawa na siya. Mukhang batik ang freeloader siya. Naloko ka na niya. Eh. Zhao Zhao, sinungaling siya. Ako lang. Ang tunay na nagmamalasakit sa'yo. lumabas ka. Lin Zhao, lumalapit siya sa'yo dahil lang sa pera mo. Paano mo pa gustong makasama siya? Iba ka. May magandang mukha siya. Ikaw wala ka ng mukha. Kung wala ka ng iba, VP Gu, umalis ka na. May trabaho ako. Lin Zhao, huwag kang magsisi. Kapag kinuha ng gigolo na yan lahat mula sa'yo, magmamakaawa ka sa akin na nakaluhod. Umurong ka na. Tiningnan ko na ang report ng nakaraang quarter. Ang performance ay talagang bumaba. Lalo na ang marketing at design department. Anong nangyayari? Mahirap ang market ngayon. Ganyan din kahit saan. Opo, Chairman Wu. Bumaba ang market. May mga fluctuations. Normal lang yon. Normal? Ang deal ng Chaori Mall ay 2 buwan nang pinag-uusapan. Hindi pa final. At sinasabi mong normal yan. Oo. Talagang problema nila sa trabaho yan. Dati, wala akong pakialam sa mga bagay. Pero ngayon na namuhunan na ang loose, bawat piso ay dapat may halaga. Wala kaming lugar para sa mga freeloader. Tama si Miss Lin. Xingzhou, ang deal ng Chaori, kayo ni Ching ang personal na bahala. Tiyakin niyong matapos. Dad, si Mr. Lee ng Chaori ay kilalang mahirap pakisamahan. Siya. Hindi mahirap? Kaya ba kayo pinapunta ko para makipag-negotiate? Sinabi ko na, wala tayong tinatanggap na freeloader. Opo, Chairman Wu. Pupunta kami. Hulaan mo kung sino. Hulaan mo kung huhulaan ko. Hulaan mo kung hulaan ko kung hulaan mo. Hulaan mo kung huhulaan ko. Hulaan mo kung hulaan ko kung hulaan mo. Bakit ka biglang pumunta? Usually ikaw ang sumusundo sa akin sa trabaho. Ngayon, ako naman ang sumundo sa iyo. Mukhang maganda ang mood mo ngayon. Pinadala ko si Gu Xingzhou at Wu Qing para asikasuhin ang deal ng Chaori. Ngayon, siguradong pinahihirapan sila ni Mr. Lee. Hindi ba ako malupit? Ang sama. Pero gusto ko. Mr. Lu, tingnan po ninyo itong dokumento. Tigil.
Pumunta ka at bumati kay Mr. Lee ng Jowry, at papahirapan nila ang pamilya Wu. Opo, Mr. Lu. Ang Mrs. ang namumuna, ang Mr. ang sumusunod. Palakasin ang pressure sa kanila. Hey, tigilan mo na. Paano kung bumalik siya ulit? Hindi siya manggahas. Linlin Bai. Kita-kits bukas, Mr. Wang. Bangon, huwag nang matulog. Ito, after work hours na. Hindi pa ba tapos ang meeting ni Mr. Lee? Umalis na si Mr. Lee. Umalis. Naghintay kami dito buong hapon, at sasabihin mong wala na siya. May business dinner si Mr. Lee ngayong gabi. Umalis na talaga siya. Ano ba yung attitude mo? Ano bang problema mo? King. Ma'am, pinapasa ko lang po ang mensahe. Kung makita ka man niya o hindi, wala na akong magagawa. Ikaw, walang kwenta mong receptionist. King. Anong ginagawa mo? Baliw ka! Sinabihan niya akong baliw. King. Ah, kalimutan na. Walang silbi ang makipagtalo sa kanya. Alamin ko muna kung saan nag-i-entertain si Mr. Lee. Diretso tayo sa kanya. Tawagan mo siya. Oy. Tara. Salamat sa pagmamahal. Siya tayo. Tara. Mr. Lee. Uy, Miss Lee. Oh, Mr. Lee. Pumunta ako sa kumpanya nyo ngayong hapon. Hinintay ko kayo buong hapon, pero hindi kayo nagpakita. Kaya pumunta ako dito. Miss Wu, Mr. Gu. Kasalanan ng staff ko at hindi ako na-notify. Dahil nagkita-kita tayong lahat. Tara, mag-inuman tayo at mag-usap habang umiinom. Sige. Ha. Salamat, Mr. Lee. Okay. Hahaha. Salamat ulit, Mr. Lee. Ingat, Mr. Lee. Wait. Well, kung hindi si Miss Wu at si Vice President Gu, dito para uminom, ha? Lin Zhao, anong ginagawa mo dito? Para tumawa sa amin. Hindi ako ganoon ka-free. Dito ako para kumain. Pero si Vice President Gu, hindi naman ganon kalakas ang resistensya sa inuman. Lin Zhao, huwag kang mayabang. Sasabihin ko sa'yo, ako. Easy lang. Ano bang dapat kong ipagmayabang? Pinapanood ko lang kayong dalawa na nagtatrabaho ng husto para sa project ng kumpanya. Na-touch talaga ako. Uy, pero narinig ko si Mr. Lee. Magaling daw uminom. Kaya nyo pa bang makipag-inuman sa kanya? Ilang round pa kaya nyong dalawa makipag-inuman sa kanya? Ikaw, hoy. Xingzhou. Lin Zhao, kung may mangyari kay Xingzhou, hindi kita patatawarin. Xingzhou, gising. 911 ba ito? May nawalan ng malay sa second floor ng Wangshan Pavilion. Magpadala ng ambulansya. Ikaw, Gu Xingzhou, kumpara sa ginawa mo sa akin, wala ito. Ito hindi ba yung wonton shop na dati nating kinakainan noong high school? Hindi ba ito nagsara ilang taon na? Ma'am, maupo po kayo. Ah, gutom na ako. Uy. Boss, yung usual, 2 order. Extra dried shrimp. Uy, sino ang bet mo sa laro ngayon? Ang galing ng layup ni Jojo. Hindi. Mes esti ang dong ni Chen Huifeng. Gusto mo si Chen Rifeng, ha? Hindi naman, ito lang. Lu Cheng, Dali, tikman mo. ikaw ba ang gumawa nito? Ha?
Ehem. Yung lasa. Pareho lang sa dati. Simula nung isara ng may-ari ang tindahan niya at umuwi ng probinsya, hindi na ako nakakain ulit. Paano mo ginawa? Siyempre. Yung may-ari. Hoy, binata, nandito ka na naman. Yung babaeng gusto ko. Talagang mahilig sa wonton na ginagawa mo. Turuan mo na lang ako, please. Kaya ko yung matutunan. Sige, binata, seryoso ka talaga sa kanya. Eto, Oh, yung feeling, hindi sobra at hindi rin kulang. Tupiin sa kalahati. Tapos tupiin yung dalawang gilid papunta sa gitna. Tapos kurutin, yung hugis parang supot, tapos na yung wonton. oh. Ay, ang pangit ba ng ginawa ko? Okay lang ang pangit, basta masarap. Tuwing gumagawa ako ng wonton, laging pumapasok sa isip ko ang anak ko. At nilalagay ko lahat ng pagmamahal ko sa kanya sa mga wonton. Kaya sabi niya, ang wonton ni mommy, ang pinakamasarap. Ganyan ka rin. Kapag gumagawa ka ng wonton, isipin mo yung babaeng gusto mo at magiging sweet ang wonton. Sige. Lucheng, alam mo ba kung bakit gusto kong kumain ng wonton dito? Kasi sabi mo dati, yung lasa ng wonton na ginagawa ng may-ari ay parang sa nanay mo. 3 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng aksidente ng mga magulang ko, pumunta ako dito ng maraming beses. Para lang matikman ang lasa na ito. Pero hindi ko natikman. Kaya, Lucheng, sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. Jiao Jiao. Kasal na tayo. Huwag kang laging nagpapasalamat. Ehem. Subukan mo rin. Ahem. Ah, Ito MHM. kumusta? Ang init-init-init. Tandaan mong kumain ng maayos. Susunduan kita after work. Alam ko, Lucheng, ang kulit mo na. Sige, pumasok ka na. Susunduin mo siya after work, ha? Ano bang problema mo, President Lu? Simula kailan ka naging sobrang gentle? Ang galing talaga ng asawa mo. Ano? Oo, meron nga. Nakasalubong ko si Gu Xingzhou ngayon. Sabi niya gusto kang makita. Sabi rin niya, gusto niyang ibagsak ang asawa mo. At siya na ang papalit. Sabi rin niya, kung makumbinsi kita, bibigyan niya ako ng 10 milyon. Pera ng Wu Group ang habol niya. Oo, ang talino mo. At marami na siyang ginagawa. Sigurado ako kung alam niya kung sino ka talaga. Mamangha siya. Sabihin mo sa kanya, kung mapapakuha niya kay Wu Qing, ang 20% na stake sa Wu Group sa akin, payag ako. At kailangan ko rin i-check mo ng private kung ano ang ginagawa niya sa Wu Group, kung anong mga shady na ginagawa niya. Teka, seryoso ka? Yung palpak na Wu Group? Ano ang gagawin mo dyan? Magulo man ang Wu Group, pero established na jewelry company ito. Ang supply chain at distribution resources nito ay stable lahat. Eh yung sister-in-law mo, gusto niyang mag-design ng alahas. Bigyan mo siya ng ready-made platform, para hindi na siya mag-start from scratch. Sister-in-law na naman. Alam ko na whip ka. Hindi na sana ako nag-abala. Out na ako. King. May ilang dokumento akong ipapapirma sa'yo. Oh, okay. King. Anong problema? Tayo. Matagal na tayong hindi magkasama, sa sobrang tagal, miss na kita. Tigilan mo na. Ang meeting ngayon mag-aanunsyo ng malaking desisyon. Nag-evaluate na ang Lose Group. At simula ngayon,
si Gu Xingzhou ay opisyal na pumalit kay Lin Zhao bilang GM ng Wu's Group. Ganap na responsable sa pakikipag-ugnayan sa Lu's Group. Hahaha. Salamat sa tiwala ninyo. Hindi ko kayo bibiguin. Isa pa, lubos na hinahangaan ni Mr. Lu ang ating kumpanya at pumayag siya na personal na dumalo sa annual party next week. Ito ang magiging unang public appearance ni Mr. Lu mula nang bumalik siya. Napakahalaga. Live stream at media reporters ay dapat i-arrange ng maaga. Siguraduhin na ang araw ng party ay enggrande at kahanga-hanga, walang kahit isang pagkakamali. Ako na bahala, Dad. Ipinapangako ko na sa araw na iyon, magiging napaka-engrande ang kumpanya. At mapapasama tayo sa lahat ng headlines. Hahaha. Jiao, talaga, hindi mo kailangang umalis agad. Kung hihilingin mo lang ng maayos, hindi ko sinasabing hindi ko kaya. Alang-alang sa dati, mag-iwan ng pwesto para sa'yo sa WOS Group. Ano bang sinabi ko? Akala mo, ang makipag-fling sa assistant ay magpapanatili sa'yo sa posisyong ito. Huwag kang masyadong naib. Ngayon, lumalayas ka ng napahiya. Uy, maging honest ka. Nagsisisi ka ba? Kung pumayag ka noon na makipagbalikan sa akin, hindi mo na kailangang tiisin ito ngayon. Sinong may alam, baka madala pa kita makipagkita kay Mr. Lu. Ito ay isang oportunidad na pinapangarap ng marami. Tapos ka na. Gu Xingzhou. Alam mo ba kung ano ang itsura mo ngayon? Tulad ng ano? Tulad ng isang asong nagwawagwag ng buntot kapag may konting kapangyarihan. Lin Zhao, ikaw. Sana pagkatapos ng annual party, Mr. Gu, makakangiti ka pa. Uy. Lin Zhao, gusto kong makita kung hanggang kailan mo kayang ipagpatuloy ang ugali na iyan. Kayong lahat na media reporters, ngayon ang annual party ng Wu Group. Maya-maya, si Mr. Lu mula sa Lu Group ay makakasama natin. Narito rin ang mga vice president ng kumpanya. Andito lahat. Paano ba si Lin Zhao lalong gumaganda? Lin Zhao, andito ka. Perfect timing. Hayaan mong ipakita ko sa'yo ang highlight moment para sa akin at kay Xingzhou. Ang mga taong tulad mo, mababa ang uri, hindi man lang mangarap nito. Mababa ang uri. Ayo ang tinutukoy mo, di ba? Ikaw. Mr. Chen. Kailan darating si Mr. Lu? Relax lang, darating na siya. Lahat, bigyan natin ng mainit na palakpakan para salubungin si Mr. Lu. Lu Cheng? Siya si Mr. Lu. Hindi ba siya ang Kepman ni Lin Zhao, yung gigolo? Siya. Paano nangyari ito? Pinapag-check ko siya. Isang mahirap lang siya. Paano siya naging Mr. Lu? Hayaan ninyo akong magpakilala ng Engrandi. Ito ang asawa ko, si Lin Zhao. Oh my God! Si Lin Zhao pala ang asawa ni Mr. Lu. Ang low-key niyang tao. Sobrang mayabang ni Gu Xingzhou kamakailan. Nakakatawa. Siya ang tunay na clown. Ang gwapo ni Mr. Lu. Maganda rin si Mrs. Lu. Bagay na bagay sila. Oh, Mr. Lu, ang dami ko nang narinig tungkol sa'yo. Hindi ko akalain na si Miss Lin ay asawa mo. Ha ha ha. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Tapos na ang lahat. Next, bibigyan ko si Chairman Wu ng malaking regalo. Friends from the media, pakihanda ang inyong equipment. Ito ang magiging headline bukas. Lahat, pakitingnan ang big screen. Gu Xingzhou mula nang maging Vice President ng Wu Group, ginamit ang kanyang posisyon para lumustay ng pondo ng kumpanya. Ang bahagi nito ay napunta sa personal niyang gastos, at ang natitira ay napunta sa pagbabayad ng utang sa sugal. Bukod pa rito, sa nakaraang 3 taon, ang Wu Group ay nagsagawa ng malawakang pandaraya sa pananalapi.
Chairman Wu Jingwu at Vice President Wu Qing ay parehong sangkot. Lahat ng ebidensya ay naisumite na sa mga kinauukulan. Dapat nandito na sila. Ikaw, ginawa mo talaga. Miss Wu, itong maningning na sandali. Masaya ka na ba? Binibining Wu sandali ng kaluwalhatian. Satisfied ka na? Bukas, ang headlines ay tungkol sa pamilya Wu. Lin Zhao, puta ka. Papatayin kita. Lin Zhao. King. Okay ka lang? Tama. Muntik ko nang makalimutang sabihin sa'yo. Gu Xingzhou ay lihim nang inilipat ang iyong 20% shares kay Lu Cheng. Hoy, King, pakinggan mo ako. Hindi yan ang iniisip mo, hindi mo. Gu Xingzhou, luwag ka. Naghirap ako para ma-promote ka mula VP at ganito mo ako binabayaran. Lumayas ka. Mabuti ba ang trato mo sa akin? Mas masahol pa ako sa aso sa paningin mo. Pinapag-utos mo ako buong araw. Sinasabi ko sa'yo, matagal na akong sawa sa pagiging mayabang at mapagmataas mong ugali. Kung hindi mo ako pinilit na makipaghiwalay kay Zhao Zhao, magiging ganito ba ako kamiserable ngayon? Tama na? Kahiya-hiya ka? Pinahiya mo ang pamilya Wu. Zhao Zhao, nakikiusap ako sa'yo dahil sa nakaraan natin, pakiusap kay G. Lu, maging mabait sa akin. Zhao Zhao, mahal na mahal kita noon. Maganda ang samahan natin. Tulungan mo ako minsan. Tulungan mo ako ulit. Zhao Zhao. Huli na. Gu Xingzhou, mula nang patayin mo ang aking anak, noong ginamit mo ang insurance ng aking mga magulang para takutin ako, noong paulit-ulit mong sinaktan ako. Sa pagitan natin, wala nang natitira. Hindi, Zhao Zhao. Tulungan mo ako ulit, alam kong mali ako. Zhao Zhao, tulungan mo ako ulit. Tumabi ka. Si Gu Xingzhou, si Wu Jingwu, at Wu Qing. Nakatanggap kami ng ulat. Pinaghihinalaan kayo ng pagnanakaw ng pondo, panloloko sa pananalapi. Sumama kayo sa amin. Hindi, inosente ako. Inosente ako. Hindi, opisyal. Oy, opisyal. Lumayo ka. Zhao Zhao, Zhao Zhao. tapos na. Oo, tapos na. Madam, may tumatawag sa inyo. Ako na ang sasagot. Zhao Zhao, bumalik na si Shutang sa bansa. Sa mundong ito, kailangan mong gumulong. Tiyak na masasaktan ka. 3 strike at labas ka. Zhao Zhao, sabi ko sa'yo, maraming hot guys dito. Uy, Zhao Zhao, yun ba? Yun ba si Lu Cheng at si Shutang? Hahaha. Uy, Xiao Xiao. Uy, andito rin pala kayo. Tara, ang saya namin. Bilisan nyo at sumali na. Sige, darating na. Tara, mas maraming tao doon. Darating na. Tara, umupo. Umupo. Tara, sa loob ka umupo. Anong ginagawa mo dito? Nandito na lahat. Kaya ngayon maglalaro tayo ng Truth or Dare. Ang galing. Teka, kung sino man ang ituro ng bote, siya ang maglalaro. Bawal mangdaya. Ang mandaya, inom ng isang shot. Sige, ako na mauuna. Oo. Lu Cheng, sa wakas ikaw na. Pumili ka. Good. Truth, ha? Uy, teka. Ako magtatanong. Lu Cheng, sa buong buhay mo, ilang babae ang nagustuhan mo? Isa. Oh, Sunod na round. Tuloy lang. Tara. Lahat may tsansa. Wow! Hoy Lu Cheng, ang galing mo ngayon. Tara. May itatanong ako. Kailan mo siya nagustuhan? kailan? High school. High school. Pero ngayon, akin na siya. Siya na ngayon. Asawa ko. Oh, Lu Cheng, may asawa ka na pala? Ang galing mong magtago. Oo nga, bakit hindi mo dinala asawa mo? Ipakilala mo sa amin? Pasensya na. Pupunta ako sa banyo.
Tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo. Tuloy, tuloy. Matagal na tayong hindi nagkita, Lin Zhao. Nabalitaan ko nakasal kayo ni Lu Cheng. Oh. Sorry, ang posisyong ito dapat sa'yo. Anong ibig sabihin mo? Wala naman sa atin. Gusto mo siya, di ba? Yung noong high school. Wala akong alam noon. Akala ko lang gwapo siya, at magaling sa klase, kaya sinulatan ko siya ng love letter. Binigyan ko pa yung pay monitor sa kabilang klase. Nagpadala rin ako. Pero dati, noong nasa abroad ka, yung birthday photos na pinost mo. Nandoon din si Lu Cheng. Hindi naman. Si Lu Cheng at ang boyfriend ko ay magkaibigan sa iisang circle. Baka inimbita siya ng boyfriend ko. So, ikaw at si Lu Cheng hindi pa kayo naging magkasama? Syempre hindi. Sa totoo lang, noong high school, alam ko na gusto ka ni Lu Cheng. Hindi ako makapaniwala na pagkatapos ng ilang taon, kayo ay nagkatuluyan pa rin. Ang galing talaga. Best wishes sa inyong dalawa. Tuloy na kayo at magsaya. Pupunta din ako sa CR. So, sobrang nag-overthink ako. Ang taong gusto ni Lu Cheng. Ako palagi. Oh. Lu Cheng, ako ang laging minamahal mo. Hindi si Shutang. Wala nang iba. Lagi nang. Ikaw lang. Ngayon ko lang na-realize. Jiao Jiao. Mahal kita. Lu Cheng, mahal din kita.